Alam mo bang may mga Mobile Legends Pro players na mas malaki pa ang kinikita kaysa sa ilang negosyante? Mga dating kampay sa computer shop, ngayon milyonaryo na dahil sa ML. Kaya ngayon mga kamagkano, aalamin natin ang top 10 pro players na may pinakamalaking napanalo ng prize pool sa MLBB history. Listahan na ito ay base sa esportsearnings.com at iba pang publications. Number 10, Few. Si Few ang pinakamatagal nang naglalaro sa pro scene sa MLBB dito sa Pilipinas. He started in 2018. Up until now, active pa din. 7 years na. Siya ay 2-time M-Series champion, which is ang pinakamalaking tournament sa ML. Ang total na napanalunan ni Few, $295,000. O kung i-convert sa peso, 17.1 million pesos. Number 9, Stormy ng bansang Malaysia. Si Stormy, kailan lang siya nagsimula? 2022 lang. Pero paano siya nakapasok agad sa top 10? Thanks to his championship win sa Mid-Season Cup noong 2024 na may napakalaking total prize pool na $1 million. Ang kanyang total packet prize, $297,000 or 17.2 million pesos. Number 8, Flap TZ. Siya ang XP laner ng Bren noong M2 era. Isa din siya sa mga OG champions ng Pilipinas. Si Flap TZ din ang mangilang-ngilang may hawak ng 2 World Championships. In fact, MLBB even made a skin just for him dahil naging MVP siya noong 2023. Ang kanyang total ng napanalo ng premyo, $310,000 or 18 million pesos. Number 7, Yumski. Siya ang roamer ng Malaysia's SRGOG. Kalmado lang lagi pero consistent mag-cash in sa mga tournament. Nanalo siya bilang MSC 2024 champion, MPL MY multi-champ at M6 third placer. Literal na yum-yum sa trophies at pera. Ang kanyang napanalo ng prize, $314,000 or 18.2 million pesos. Number 6, Sanji. Siya ang mid laner ng Team Liquid PH, ex-Echo Boy, na nag-redefine ng map awareness. Itinuturing na Farsa God. Siya ang isa sa nagpataob sa blacklist ng M4 World Champion. 3 beses na rin siya nag-champ sa MPL PH. At kamakailan lang, nanalo siya sa MSC 2025. Ang kanyang pocketed prize, $324,000 or 18.8 million pesos. Number 5, Sanford. Ang bunso ng Team Liquid PH. Nagsimula lang siyang maglaro sa pro scene sa murang edad na 15 years old. Kamakailan, siya ay naging MVP ng MSC 2025. Siya rin ay kasamang nanalo noong M4 World Championship. Ngayong 19 years old na siya, multi-millionaire na si Sanford. Ang kanyang pocketed prize, $327,000 or 19 million pesos. Number 4, JP. Roamer at shot caller ng Team Liquid PH. OG mula Sunspark at Echo Days. M4 World Champion din siya at 4 na beses na MPL PH Champion. Mula sa pagiging malupit na jungler noon hanggang sa maging world caliber roamer. Siya ay nanalo na ng $330,000 or 19.1 million pesos. Number 3, Sekis. Ang itinuturing na Malaysia's jungler beast ng SRGOG. Siya din ang MVP ng MSC 2024 na may malaking prize pool. Kaya hindi nakapagtataka na mataas siya sa listahan na ito. Ang kanyang napalalo ng premyo ay $338,000 or 19.6 million pesos. Number 2, Oheb. Gold laner sniper ng blacklist noon na ngayon ay nasa Team Liquid PH na. Ang pinaka-notable na achievement ni Oheb, siya ang MVP ng M3 World Championship noong 2021. Nag-back-to-back champion din siya sa MPL PH. Ang kanyang total pocketed prize, $357,000 or 20.7 million pesos. Number 1, Carl TZ. Ang undisputed greatest of all time ng Mobile Legends. May 2 M-Series Championship win, MSC win, Southeast Asian Games gold medal, at marami pang iba. Siya din ang may pinakamaraming MVP sa major tournaments. Idineklarang the face of MLBB. Si Carl TZ ay kumita na sa mga tournaments ng $376,000 or 21.8 million pesos. Paano ito nangyari? Oh, we'll wait for that. Oh, it shows you.
Alam mo bang may lugar sa mundo kung saan ang tubig ay paakyat? Ang mga daan ay parang nag-aakyat baba ng sarili nila. At ikaw, maguguluhan ka kung pataas ba o pababa ka na habang naglalakad. Ito ay ang Zenses Park. Hindi lang basta optical illusion ang labanan. Skewed architecture ang sikreto. Imaginein mo to. May isang buong town na ang mga building, daan, at kahit tubig mismo ay nakahilig sa weird angles. Literal na parang naglaya si gravity dito. At yung mga kanal nila, akala mo paakyat yung flow. Paano nga ba nangyayari ito? It's a classic case ng tinatawag nilang gravity hill o magnetic hill, kung saan nagloloko ang perception ng mata mo dahil sa kakaibang pagkaka-layout ng paligid. Kapag tumai daw ang hippopotamus, hindi siya basta-basta gaya ng ibang hayop na tahimik lang sa Gedli. Nako, parang tayong splinker ang peg nito. Sabog sa lahat ng direksyon. At ito pang nakakabaliw. Kapag napunta sa ilog yung ebak niya, bumababa ang oxygen level ng tubig, kaya patay ang mga isda. Literal na biological warfare laban sa mga aquatic life. At hindi pa dyan nagtatapos ha, ginagamit pa ng hippo ang buntot niya bilang helicopter blade para sure na may spread yung ebak niya. Like dude, pwede namang tahimik lang, di ba? Pero hindi. Mas masaya raw mag-spin-spin habang nag-spray ng lagim.